Breaking news mga kabayan. Isang palihim at hindi rehistradong solar installation ang nabisto ng mga otoridad. Meralco nanawagan na. Ano kaya ang magiging aksyon ng gobyerno at Manila Electric Company patungkol dito? Pangalawang breaking news, Senator Amy Marcos ginisa ang Meralco at ERC dahil sa nararanasan ng karamihan na bill shock. Ano kaya ang kanilang paliwanag sa biglang pagtaas ng singil na ito? Pangatlong breaking news mga kabayan. Senator Marcoleta, sinundan ang mga sunod-sunod na pagtatanong ni Senator Amy Marcos. Ninakaw na kuryente, bakit mga inosenteng consumer ang nagbabayad? Sa gitna ng nakakalulang taas ng singil sa kuryente at ang patuloy na banta ng krisis sa enerhiya dahil sa mga nagaganap na tensyon sa gitnang silangan, maraming Pilipino ang naghahanap ng paraan para makatipid. Ngunit ayon sa pinagsamang ulat mula sa Bomba Radio Philippines, isang matinding issue ang sumabog kaugnay sa isang patagong solusyon na ginagawa ng marami nating kababayan na lingid sa kaalaman ng otoridad. Ang Manila Electric Company o Meralco ay nanawagan sa gobyerno na magtakda ng kamay na bakal at mahigpit na regulasyon laban sa tinatawag nilang mga guerrilla installations. Ano nga ba itong mga guerrilla installations na ito na labis na ikinababahala ng Meralco? Ito ay ang mga palihim na pagpapakabit ng mga solar panel sa mga bubong ng bahay at establishmento na hindi dumaan sa tamang proseso. Ito ay mga sistemang walang kaukulang permit at higit sa lahat, hindi dumaan sa masusing safety inspections ng mga lokal na pamahalaan. Upang patunayan ang lawak ng problemang ito, ibinunyag ni Fernandez ang isang nakakagulat na datos mula sa Institute for Climate and Sustainable Cities. Ayon sa pag-aaral ng ICSC, kung saan gumamit pa sila ng makabagong Google Earth satellite photos para ikumpara ang mga pisikal na nakakabit na solar panels laban sa opisyal na database ng Energy Regulatory Commission, lumabas ang isang napakalaking butas. Tinatayang nasa 1/3 ng lahat ng solar rooftops sa buong franchise area ng Meralco ay mga hindi rehistrado o guerrilla na operasyon. Ibig sabihin, sa bawat 3 bahay na nagpakabit ng solar, isa rito ay kolorum at palihim na nag-ooperate. Nilinaw naman ng Meralco na hindi nila pinipigilan ang paglipat ng mga tao sa renewable energy. Sa katunayan, meron na silang mahigit 20,000 legal na net metering installations na nag-aambag ng higit 170 megawatts ng kuryente. Mayroon ding mga dambuhalang komersyal na establishmento na may sariling 370 megawatts na solar rooftops na nasa labas ng programa, kung saan ang average na sukat ay nasa 700 kilowatts bawat isa. Sa kabuuan, umaabot na sa mahigit 500 megawatts ang rehistradong solar capacity sa nasasakupan ng Meralco. Ngunit ang tunay na ikinakatakot ng ahensya ay ang kaligtasan ng mismong mga consumer at ang posibleng epekto nito sa grid stability ng bansa. Ibinunyag ni Fernandez na maraming mga kolorum na installers ang gumagamit ng mga substandard na piyesa para lang makatipid ang kliyente. We have seen that there is already a standard for inverters, for example. But there are installers who do not use those inverters that adapt to international standards. Nakita naman daw nila na may standard inverters na, pero merong mga installers na hindi gumagamit ng ganong klase ng inverter na pasok sa international standards. Mariing pahayag ni Fernandez. Ibig sabihin, may mga gumagamit ng mga mumurahin at delikadong kagamitan na maaring sumabog, maging sanhi ng sunog, o makasira sa mga linya ng kuryente sa mga komunidad. Dahil dito, direktang kinalampag ng Meralco ang Department of Energy at ang Department of Trade and Industry. Nananawagan sila na maglapag ng formal at mahigpit na technical standards para sa mga solar equipment. Hinihingi rin nila sa DOE na magtakda ng malinaw na qualifications o lisensya para sa mga solar installers upang maprotektahan ang inosenteng publiko sa mga peke at walang sapat na kaalamang mga teknisyan. Ipinahayag naman ng Meralco ang kanilang buong suporta sa panukalang amyenda ni Senador Sherwin Gatchalian sa 2008 Renewable Energy Act. Layunin ng amyendang ito na pabilisin at mas padaliin ang net metering program. Isang napakagandang programa kung saan ang mga customer na may hanggang 100 kilowatts na solar facility ay maaaring ibenta ang kanilang sobrang kuryente pabalik sa grid kapalit ng malaking diskwento sa kanilang buwanang bill. Nais din ng Meralco
na bigyan ng mas malawak na kapangyarihan ang ERC para i-streamline at padaliin ang madugong proseso ng pagkuha ng permit. At para naman sa mga libu-libong kababayan natin na nakapagpakabit na ng Guerrilla o Colorum na solar panels, nagmungkay si Fernandez na isama sa batas ang isang probisyon kung paano sila bibigyan ng pagkakataon na ma-regularize at maging legal ang kanilang mga instalasyon. Ang paglipat sa solar energy ay isang napakagandang hakbang para makatipid sa mahal na kuryente at makatulong sa ating kalikasan. Ngunit ang lehitimong babala ng ahensya, huwag isugal ang buhay at kaligtasan ng inyong pamilya sa mga mumurahin at palihim na instalasyon. Samantala, habang pilit na pinagkakasya ng mga ordinaryong Pilipino ang kanilang budget, isang matinding dagok na naman ang sumalubong sa marami nating kababayan, ang nakakagulat at nakakaiyak na bill shock sa kuryente. Ayon sa isang masusing report ng UNTV News and Rescue, mismong sa Senado ay pinagpapaliwanag ang mga matataas na opisyal ng Meralco at ng Energy Regulatory Commission o ERC patungkol sa walang awang paglobo ng electric bills. Sa pamumuno ni Senadora Amy Marcos, inilabas niya ang mga direktang daing ng mga consumer na gulat kung bakit dumoble at ang iba nga ay nagtriple pa ang binabayaran nilang kuryente. Base sa mga inilatag na datos, tumaas ang generation cost ng Meralco mula 7.65 pesos noong Pebrero paakyat sa 8.40 pesos. Isang malaking dagdag na 75 sentimo kada kilowatt hour. Upang sumagot, humarap si Lawrence Larry Fernandez, ang Vice President of Utility ng Meralco. Ayon sa kanya, ang pinakamalaking salarin sa pagtaas na ito ay ang paghina o depreciation ng piso kontra dolyar. Ipinaliwanag niyang ang mga fuel o panggatong na ginagamit para gumawa ng kuryente ay binabayaran ng bansa sa dolyar. At ang mas nakakagulat pa rito, kahit pala ang ating sariling indigenous fuel tulad ng gas mula sa Malampaya ay dollar-denominated din ang bayaran. Kaya tuwing bumabagsak ang halaga ng piso, otomatikong lumalaki ang gastos ng mga kumpanya na siyempre sa ating mga inosenteng consumer agad ipinapasa. Pero hindi dyan natapos ang mainit na pagtatanong. Kinuwestiyon din ni Senator Amy kung bakit pati ang transmission cost ay biglang nadagdagan din ng 23 cents. Ang sagot ni Fernandez, dahil daw ito sa lumaking ancillary charges. Ano nga ba itong ancillary charges? Ito raw ay ang bayad para sa mga backup power generators na inuupa ng NGCP. Dito na talaga nag-init ang senadora. Bakit daw tataas ang singil? Gayong hindi pa naman daw ginagamit ang mga ito. Naka-standby lang naman. Bakit daw kinokobra na sa consumer? Bahanat ni Senator Amy. Nakakapagtaka nga naman, bakit ang mga consumer ang obligadong magbayad ng napakalaki para sa isang reserbang kuryente na naka-standby lang at hindi pa naman aktual na nagagamit? At dumagdag pa sa pasanin ng bayan ang kinatatakutang system loss. Bigla itong tumaas ng 10% sa loob lamang ng isang buwan. Kinuwestiyon din ito ng senadora kung bigla bang dumami ang mga nagnanakaw o nagpipilferage ng kuryente dahil sa init ng panahon. Paliwanag ng Meralco, hindi raw dumami ang nanakaw na kuryente, kundi tumaas lang ang presyo ng bawat kuryenteng nawawala, na nakadepende rin pala sa tumaas na generation cost. Dito na napansin ni Senator Amy ang nakakaiyak na patong-patong na kalbaryo. Yung generation charge, may charge na. Tapos do-double up pa sa system loss. Tapos yung ancillary charges na hindi naman ginamit, nakatambay lang dinagdagan din. Parang nawiwili kayo sa kadadagdag. Matapang at direktang pahayag ng senadora. Ang pinakamalaking kabalintunaan na ibinunyag ng senadora. Ayon sa kanya, pilit idinadahilan ng Meralco na lumulobo ang bill dahil mainit ang panahon kaya tumaas ang gamit sa kuryente. Ngunit nang suriin niya ang mismong datos mula Pebrero hanggang Abril, bumaba pa nga ang kabuuang konsumo sa bansa. Mula 2.711 billion kilowatt hours, naging 2.644 billion kilowatt hours na lang ito. Kaya dito, nagtaka ang senadora. Sa puntong ito, napilitang pumasok sa usapan si Attorney Francis mula sa ERC. Inamin niyang talagang nagsipagtaasan ng singil dahil sa generation at ancillary service costs. Ngunit para daw kahit papaano ay maibsan ang hirap ng mga tao, may ginawang hakbang ang komisyon. Inutusan nila ang Meralco na pabilisin o i-accelerate ang pagpapatupad ng kanilang refund na nagkakahalagang nasa 14 na bilyong piso.
Dahil dito, asahan daw ng mga residential customers ang nasa 20 hanggang 22 cents na rate reduction na lilitaw bilang isang separate line item sa kanilang mga susunod na billing. Pero may isa pang mahalagang isyong idiniin ng senadora. Ang usapin ng mga subsidies, reklamo ng maraming consumer, nakadagdag pa raw sa bill nila ang lifeline subsidy at senior citizen subsidies. Iminungkahi ng senadora na sa halip na ipasa pa ito sa mga ordinaryong mamamayan na lugmok na sa hirap, bakit hindi na lang i-absorb o akuin ng mismong mga dambuhalang kumpanya tulad ng Meralco at ng mga electric cooperatives? Ang mga subsidies na ito ay maliit na halaga lang na nasa 1 sentimo per kilowatt hour. Sagot naman ng pamunuan ng Meralco, open ang kanilang isipan na pag-usapan ang mekanismong ito. Ngunit ipinaliwanag nila na ang mga ipinapatupad na discount ay ina-apply sa lahat ng components ng bill, kaya mahirap para sa kanila na sila lang ang buong ako nito. Panghuli, tinalakay din nila ang mabigat na issue ng taxes. Ayon kay Attorney Francis, ang buwis ang pangatlo sa pinakamalaking pabigat sa bill ng kuryente natin. Kinwestiyon ni Senator Amy kung bakit pinapatahuan pa ng value-added tax or VAT ang system loss. Isipin niyo mga kabayan, kuryenteng nawala na nga sa linya at hindi mo naman nagamit. Binabayaran mo na, papatahuan pa ng gobyerno ng VAT. Inamin naman ng ERC na formal na silang sumulat sa BIR para hilingin na huwag nang isama ang system loss sa definisyon ng gross receipts upang hindi na ito patahuan pa ng malaking VAT. Ngunit hinihintay pa nila ang sagot at aksyon ng ahensya tungkol dito. Sa pagtatapos ng mainit na pagdinig, naging malinaw ang panawagan ng senadora sa ERC at sa mga higanting kumpanya ng kuryente. Ang pag-iisip natin ngayon, hindi lamang sumunod sa batas, kundi tulungan ang tao. Pagkatapos magsalita ng senadora, sinundan naman ito ng isa ding tinitingalang senador na si Senador Rodante Marcoleta. Dito, tinanong niya din ang mga kinatawan ng ERC, Meralco, at Department of Energy patungkol sa mga patong-patong at hindi makatarungang mga bill na nagpapabigat sa buhay ng mga Pilipino. Unang pinuntirya ni Senador Marcoleta ang system loss charge na palaging nakikita sa mga Meralco bill. Para sa mga hindi pamilyar, ang system loss ay nahahati sa dalawa, ang technical at non-technical loss. Ang technical loss ay ang kuryenteng natural na nawawala sa mga kawad habang ito ay dumadaloy mula sa planta patungo sa ating mga bahay. Ayon sa senador, ito ay maiintindihan bilang bahagi ng business risk. Ngunit ang non-technical loss, ito ang nakakagalit. Ang non-technical loss ay ang mga kuryenteng ninanakaw sa pamamagitan ng mga jumper o illegal connections. Diretsahang kinwestiyon ni Marcoleta ang kinatawan ng ERC kung bakit daw ipapapasan sa taong bayan ang kuryente na ninakaw. May nagnakaw ng kuryente. Pero ang Meralco at ang gobyerno, sa halip na habulin ang mga magnanakaw na ito, ay ipinapasa ang halaga ng nanakaw na kuryente sa ating mga lehitimo at nagbabayad na consumer. Pinaalalahanan ni Marcoleta ang ERC tungkol sa isang napakagandang desisyon o jurisprudence ng Korte Suprema laban sa Meralco at sa dating Energy Regulatory Board. Malinaw na sinabi ng Korte Suprema, hindi kailanman maaaring ipasa ang gastos sa isang mamimili o consumer kung wala naman itong naibigay na anumang benepisyo sa kanya. Dahil walang benepisyo ang mga consumer sa nanakaw na kuryente, tahasan itong paglabag sa diwa ng batas. Pangalawang issue na pinalagan ng senador ay ang napakabigat na 12% value-added tax sa kuryente. Ayon kay Marcoleta, ang Pilipinas ay isa sa may pinakamataas na buwis sa enerhiya. Sa buong rehiyon ng ASEAN, nasa 16% lamang ang kontribusyon ng energy tax sa GDP. Ngunit sa Pilipinas ay pumapalo ito sa 18%. Ibinunyag pa ng senador na nakausap na niya si Secretary Frederick Go at mismong ang kalihim ay pabor na tanggalin na ang 12% VAT sa kuryente. Ito ay isang makatotohanan at direktang solusyon upang maibsan ang pagdudusa ng taumbayan, lalo na't maging ang isang manager ng bangko na ginawang ehemplo sa pagdinig ay umiiyak na dahil dumoble ang kanyang bill. Kung manager ng bangko ay hirap na hirap, paano pa kaya ang mga nasa mababang sektor ng ating lipunan? Hinaing ni Marcoleta. Pangatlo, ang pabigat na ancillary services. Ito ang mga reserbang kuryente o backup power na binabayaran nating buwan-buwan kahit hindi naman natin nagagamit. Ang panukala ni Marcoleta,
Sa halip na ipasa ng ipasa ang gastos sa tao, bakit hindi na lang mag-maintain ang gobyerno ng isang sariling power plant na ang tanging layunin ay mag-provide ng ancillary services? Hindi ito pakikipagkumpetensya sa private sector, kundi isang direktang pagtulong ng gobyerno sa mamamayan upang mapababa ang singil. Sumang-ayon naman ang ERC na ito ay isang posibleng opsyon na maaaring pag-aralan sa ilalim ng EPIRA Law. Hindi pa rito natapos ang pagbubulgar. Ibinida rin ni Marcoleta ang isang programa na sana'y matagal nang nagpapababa ng ating kuryente, ang RCOA o Retail Competition and Open Access. Ayon sa programa, kung ang isang komunidad, village o subdivision ay umabot sa 500 kilowatts ang kabuuang konsumo, may kapangyarihan na silang pumili at humanap ng sarili nilang supplier ng kuryente. Ibig sabihin, kung ang singil ng Meralco ay nasa 9 pesos per kilowatt hour, pwede silang humanap ng ibang kumpanya na kayang mag-supply ng 8.42 pesos lang. Ang laking tipid sana nito, ngunit dahil hindi maayos ang implementasyon at nagkukulang sa impormasyon ng gobyerno, hindi ito napapakinabangan ng ordinaryong mamamayan. Dagdag pa riyan, binusisi ng senador ang return on equity o ROE ng mga private distribution utilities. Ang ROE ay ang limitasyon kung hanggang saan lamang dapat kumita ang mga kumpanya tulad ng Meralco. Ayon sa datos, dapat ay nasa 13.6% hanggang 16.5% lamang ang kanilang kita. Ngunit nang suriin ni Marcoleta ang mga financial statements, may mga kumpanya palang umaabot sa 22% hanggang 23% ang kinikita. Ito ay dahil mahigit 10 taon nang hindi nagkakaroon ng rate reset ang ERC. Mahigit isang dekada tayong ginagatasan ng sobra dahil sa kakulangan sa regulasyon. Sa wakas, inamin ng ERC na ngayong kalagitnaan ng taon ay magkakaroon na sila ng panibagong singil para sa Meralco upang maitama ang porsyento ng kanilang kita. Pagkatapos gisahin ang Meralco at ERC, ibinaling ni Senador Marcoleta ang kanyang atensyon sa Department of Energy. Kaugnay sa nakakalulang pagtaas ng presyo ng gasolina sa bansa, matatanda ang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng Iran, Amerika at Israel nitong mga nakaraang buwan. Sa loob lamang ng 2 linggo matapos sumiklab ang tensyon, biglang sumipa ang presyo ng petrolyo sa Pilipinas. Mula 55 pesos ay biglang naging 125 pesos kada litro, ang naging palusot ng DOE at ng mga oil companies. Ang tinatawag na replacement cost sa international trading floors. Ngunit hindi ito pinalusot ni Marcoleta. Ipinunto niya ang mismong pahayag ng Pangulo na mayroon tayong nakareserbang stock ng langis na tatagal ng 2 buwan. Bakit biglang ginamit yung replacement cost 2 weeks prior to the outbreak of the war? Bakit walang paliwanag ang paglundag ng presyo ng 70 pesos per barrel? Usisa ng senador. Ayon sa impormante ni Marcoleta sa Singapore, kung titingnan ang presyo sa FOB at isasama ang lahat ng taxes at local charges, dapat ay nasa 45 pesos hanggang 50 pesos lamang ang presyo ng diesel at gasolina. Dahil sa panlolokong ito, kumita ang mga oil companies ng tinatayang 3 bilyong piso kada araw sa pagitan lamang ng diesel at gasolina. Rockets and feathers irony, ayon kay Marcoleta. Kapag may krisis sa mundo, ang presyo ng langis ay sumisipa paitaas na parang rocket. Ngunit kapag bumaba na ang presyo sa world market, ang pagbaba ng presyo sa Pilipinas ay kasing bagal ng nahuhulog na balahibo ng ibon. Ngunit heto ang nakakapanghinayang na bahagi ng kwento. Upang maberipika ang totoong presyo sa world market, inutusan ni Marcoleta ang DOE na makipag-ugnayan sa kanyang expert informant na nakabase sa Australia at Singapore. Ang layunin ay para ma-unbundle at mabusisi kung nanluloko nga ba ang mga oil companies sa Pilipinas. Ibinigay ng senador ang email address ng impormante. Ano ang ginawa ng DOE? Nag-email sila noong April 27, 2026 at nang tanungin ni Marcoleta kung bakit hanggang ngayon ay wala pang report ang DOE mula sa impormante, umamin ng DOE na hindi raw nila makontak. Ang nakakagimbal na dahilan? Kasi yung email na ipinadala ng DOE ay kulang ng 1 letra. 1 buwan na ang nakalipas. Bilyon-bilyon na ang nawala sa bulsa ng mga Pilipino. Nagdurusa ang mga driver at ordinaryong mamamayan sa mahal na pamasahe at bilihin. Tapos ang dahilan ng ahensya ng gobyerno kung bakit hindi sila makapag-imbestiga
ng maayos ay dahil nagkamali sila ng type ng isang letra sa email address. Ang kapabayaang ito ay patunay na tila walang ngipin at walang sapat na malasakit ang DOE na protektahan tayo mula sa pang-abuso ng malalaking kumpanya ng langis. Panghuli, tinalakay din sa komite sa presensya ni DOTR Secretary Bautista ang napakaraming magkakapatong na ayuda ng gobyerno. May libreng sakay, MRT discount, toll discount, fuel subsidy at iba pa. Ang mungkahi ni Marcoleta, para maiwasan ang korupsyon at pag-overlap, gawin na lang iisang direktang subsidy. Libreng kuryente para sa lahat ng households na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours pababa. Ito ay direktang makakatulong sa 5.5 milyong pamilya o aabot sa 27 milyong pinakamahihirap na Pilipino. Sumang-ayon naman ang DOTR at maging si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa magandang panukalang ito. Upang suportahan ang argumentong ito, inilatag din sa dulo ng pagdinig ang nakakalungkot na kinahinatnan ng lifeline subsidy ng kuryente dahil sa sobrang higpit ng mga bagong patakaran ng gobyerno na dapat ay miyembro ng 4Ps at dapat nakapangalan sa iyo ang metro ng kuryente. Bumagsak ang bilang ng mga nakakatanggap ng diskwento mula sa 4 na milyong pamilya pababa sa 135,000 na lamang. Dahil dito, ang halaga ng pondo para sa lifeline subsidy ay nasa 8 milyong piso na lang kada buwan. Ayon sa pamunuan ng Senado, kung 8 milyong piso na lang pala ito kada buwan, napakaliit na halaga na lang nito kumpara sa bilyon-bilyong budget ng bansa. Pwede na itong i-absorb ng buo ng gobyerno upang tuluyan nang alisin ang pasaning ito sa resibo ng iba pang mga consumer. Ang pagdinig na ito ay isang malinaw na salamin ng kalbaryong dinaranas nating mga Pilipino. Mula sa pinapabayarang ninakaw na kuryente, patong-patong na tax, mga hindi nagagamit na reserbang pasilidad, sobrang kita ng mga korporasyon hanggang sa kapabayaan at kawalan ng aksyon ng mga ahensya ng gobyerno pagdating sa presyo ng langis. Lahat ng ito ay tayo ang umaako. Panahon na ba para magkaroon ng malawakang pagbabago sa ating mga batas sa enerhiya at langis? Sang-ayon ba kayo sa mga panukala ni Senador Marcoleta na alisin ang VAT sa kuryente at gawing libre ang unang 200 kilowatts para sa mahihirap? I-comment lamang po ang inyong mga saloobin sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at hanggang sa susunod na pasabog na balita.